Creamline Cool Smashers versus Cherry Tigo crossover, a statistical battle and in-depth analysis and comparisons of both teams. Ang laban sa pagitan ng Cherry Tigo at CCS ay isa sa mga pinakaabangang sagupaan sa liga. Parehong may malalakas na manlalaro at taktikal na sistema, kaya inaasahan ang isang dikit na laban. Sa pagsusuring ito, ating titingnan ang statistics ng parehong team, ihahambing ang kanilang mga key players, susuriin ang kanilang advantages and disadvantages at magbibigay ng prediksyon kung sino ang mas may malaking tsansa na manalo. Dito ang in-depth analysis and team comparison of both teams. Sa pag-analyze ng parehong team, makikita na ang CCS ay may mas mataas na average points per set sa halos lahat ng aspeto kumpara sa Cherry Tigo. Ang CCS ay may 15.29 attack points per set laban sa 12.68 ng Cherry Tigo na nagpapakita ng mas epektibong opensa. Sa blocking, lamang din ang CCS na may 2.24 blocks per set kumpara sa dalawa ng Cherry Tigo. Ang serve game ng CCS ay bahagyang mas mataas din sa 124 aces per set kumpara sa 0.97 ng Cherry Tigo. Sa playmaking, mas mataas ang set average ng CCS kaysa sa Cherry Tigo na nagpapakita ng mas organisadong atake. Sa floor defense, ang Cherry Tigo ay mas mataas sa digging department, ngunit lamang ang CCS sa reception efficiency na isang mahalagang aspeto sa pagbuo ng opensa. Ito naman ang key player matchups. Open spiker Gemma Galanza at Bernadette Pons versus Ces Robles at Ara Galang. Mas epektibo ang duo ng CCS na sina Galanza at Pons sa atake at floor defense. Si Galanza ay may 34% attack success rate at 39% digging success, habang si Pons ay may 32% attack success at 41% digging. Habang sina Robles ay may mas mababang attack success rate na 26% at si Galang ay 22% na nagpapakita ng mas mababang opensa mula sa Cherry Tigo. Middle blocker Bea De Leon at Pangs Panaga versus Abi Maranyo at Zach Carandang. Lamang ang CCS sa middle blockers, lalo na kay Bea De Leon na may 49% attack success at 16% block success. Mas mataas ito kumpara kay Carandang with 36% attack and 7% block at Maranyo with 25% attack and 10% block. Mas may banta rin sa opensa si Panaga na may 34% attack success. Opposite spiker, Tots Carlos versus Pauline Gaston. Mas malaki ang impact ni Tots Carlos sa scoring na may 2 points per set, 33% attack success at 10% block success. Samantala, si Gaston ay mas mababa sa scoring with 1.88 points per set at blocking with 5%. Malinaw na lamang dito ang CCS. Setter, Kyle Negrito versus Jasmine Nabor. Malinaw ang advantage ng CCS sa playmaking dahil kay Kyle Negrito na may 4.57 set average per set at 14.95% set success rate. Mas mataas ito kumpara kay Nabor na may 2.68 set average at 11.61% set success rate. Libero, Kayla Atienza versus Karen Verdeflor. Parehong magaling ang dalawang libero, pero lamang si Atienza sa reception success with 46.67% versus 36.79%. Sa digging, bahagyang lamang si Verdeflor with 37.44% versus 35.96%. Mas stable ang first ball ng CCS dahil kay Atienza. Narito ang advantages and disadvantages of both teams. Malinaw ang bentahe ng CCS pagdating sa opensa at blocking. Mas epektibo ang kanilang open at opposite spikers, samantalang mas matibay rin ang kanilang net defense. Ang kanilang setter ay mas consistent, kaya mas balanseng na de-distribute ang bola sa mga attackers. Isa pang malaking edge ng CCS ay ang kanilang maayos na reception na nagre-resulta sa mas fluid na transition plays. Sa kabilang banda, may kalamangan ng Cherry Tigo sa digging efficiency na maaaring makatulong sa pag-extend ng rallies. Isa rin sa kanilang sandata ang mas agresibong service game ni Abi Maranyo na maaaring makaapekto sa first ball ng CCS. Ngunit may ilang kahinaan ng Cherry Tigo. Mababa ang attack efficiency ng kanilang open at opposite spikers na maaaring magdulot ng problema sa offensive conversion. Ang kanilang set efficiency ay mas mababa rin, kaya mas predictable ang kanilang plays. Dagdag pa rito, ang kanilang reception ay may kahinaan na maaaring pagsamantalahan ng CCS servers. Based on data, malaki ang lamang ng CCS sa halos lahat ng aspeto ng laro. Mas mataas ang kanilang scoring efficiency, mas mahusay ang playmaking at mas matatag ang kanilang floor defense sa reception.
Ang Cherry Tigo ay may laban sa digging at service game, pero hindi ito sapat para ma-neutralize ang lakas ng CCS sa opensa at blocking. Dahil dito, ang inaasahang mananalo sa matchup na ito ay ang CCS, maliban na lang kung magpakita ng outstanding performance ang Cherry Tigo sa depensa at first ball para mapabagal ang atake ng CCS. Kung hindi makakahanap ng paraan ang Cherry Tigo para mapabagsak ang plays ng CCS, malamang na makuha ng CCS ang panalo sa laban na ito.